Morning mga ka-auto. Isa na naman pong araw ng pagpapala sa ating lahat. Meron po tayong Montero na gagawin po. Bali ang po ng kliyente natin, kalampag tsaka engine support na po. Pag start tsaka pinatay, kumakalog po yung kanyang makina. Tapos pag nalulubak po, mayroon pong lumalagutok tsaka lumalangit-ngit. Ayan, samahan niyo po kami sa pag-diagnose at sa paggawa. Thank you po. Stand namin yan. Ayan, nakita po natin, meron po tayong nakitang shock absorber bushing po. Yan sa baba, durog po yan. Ayan, bababa po natin yung shock absorber. Bago po maibaba, bali, tatanggalin muna natin itong upper suspension arm. Yan po, kabilaan ng tornilyo at yung ball joint bago po natin makuha yung kanyang shock absorber. Tapos yung ball joint, makikita na rin po natin kung kumakalog. Yan po. Papalitan din po natin yung dalawang engine support. Bali, tatanggalin po natin yung battery. Nandito po kasi sa ilalim yung engine support. Yan, dyan po, kaliwat kanan. Yan, ito po tatanggalin natin yung air cleaner. Yan, dyan po sa ilalim ng turbo yung isang right side na engine support. Ayan, samahan niyo po kami sa aming paggawa. Ito po yung suspension arm, natanggal na po. Tatanggalin din po itong dalawang tornilyo na bracket po ng ABS wire. Tapos ito po, nakakabit po dito sa shock yung isa pa pong bracket para hindi po masira yung sensor. Ayan. Pag natanggal na po itong suspension, matatanggal na po natin itong shock. Ayan, ito nilyo po yan, tatlo. Tapos ito po sa baba. Ayan. Montero po ito na 2010 model. Ayan. Replace po ng shock absorber. Ayan. Tatanggalin din po natin yung clip ng brake hose. Ayan po. Ayan. Pag natanggal po yan, matatanggalan natin siya. Ayan po, nakasabit. Nakasabit lang ngayon. Tanggalin mo ito yung mga tornilyo. Ang kabila. Hugutan po natin ang suspension arm upper. Ayan. Dito tanggalin mo na itong tornilyo na ito para matanggal na itong shock. Ayan po. Kasi na natin, maayos pa naman ang kanyang bushing. Ayan, yung shock na po ang tatanggalin. Sige tayo, tanggalin mo na. Ayan, tatanggalin na po yung ibabaw. Tatlong tornilyo po yan na number 14. Ayan, tapos ito po number 19 po siya na kontrahan. Ayan po. Ayan po, tanggal na po yung ating shock. Ayan, papalitan po natin to. Ang nasira po dito yung kanyang bushing. Ayan po, nakadikit na po rito. Tapos yung shock niya po, na rin, ngit-ngit na po yan. Ayan. Susunod na po natin yung engine support. Tatanggal na po natin engine support. Ayan, natanggal na po yung battery. Ayan po yung engine support. Tatanggal na po natin yung mga tornilyo. Isang nut lang po yan na number 14 tsaka dalawang tornilyo number 14. Yan po, pabilang. Sige, tanggalin na. Ito po yung sa kanang side na engine support. Yan po. Tatanggalin po natin yung tornilyo tsaka nut tsaka tornilyo. Bali dalawang tornilyo tsaka isang nut lang po. Tinanggal po natin dito yung air cleaner housing para madaanan po siya, tsaka ito yung turbo hose po. Ayan, tinanggal po natin ito, yung air cleaner hose. Ayan po, samahan niyo po kami sa pagpalit ng engine support. Po mga ka-auto, na pansin din po natin, may leak po pala yung tubig. Ayan po, bakat po ng tubig yan. Yung sasakyan na Montero na po. Bali,
isasuggest na rin po natin sa may-ari na papalitan po natin itong upper radiator hose. Yan po, kasi mag-overheat po yan, bubusan ng tubig. Thank you very much po. Mga ka-auto, napansin po natin malambot na rin yung kanyang stabilizer link. Tapos ito pong stabilizer clamp bushing, papalitan na rin po, malutong na. Yan. Isa rin po yung pinanggagalingan din po yan ng langit-ngit. Yan. Isprayan mo natin ang WD-40 yung mga tornilyo para madali po siya matanggal. Ayan, kabilaan po yan. Papalitan po natin ngayon kabilaan. Ito na po yung bagong shock absorber. Yan po. Papansin nyo po. Sa gilid na po yung kasi durog na po yung goma niya. Kaya po makikita nyo, pantay pa po siya. Yan po yung bago. Hindi po katulad nito, nakadikit na po siya. Kaya nagkakaroon po siya ng ngit-ngit o magutok. Ito po yung pantanggal ng shock absorber. Bali, i-compress po natin yung spring. Yan, i-compress po natin yung spring katulad ng impact drive para ma-press po. Yan. Yung kabilang side naman, lalagay din po natin yung kabilang side. Yan, dalawa po yan. Yan, kabilaan para ma-compress po yung spring. Ayan, samahan nyo po kami para may pakita namin lahat. Ayan, kailangan po may mga special tools para hindi po tayo mahirapan kasi makapal po yung spring na yan. Pag wala ka pong special tools, hindi po yan basta-basta mapapalitan. Ayan po, kakapit na po natin itong dalawang shock. Ayan po, kabilaan lang po yung pag-press ng spring. Siguraduhin po natin naka-clamp. Yung isa po naka-clamp naman na hindi ho siya maikabit yung dalawa kasi po masyado mataba eh. Pero okay naman po yan kahit isa lang. Ayan po, kabila naman to eh. Kaya kailangan po maingat lang kasi pag bumitaw po yan, pumipitik po yan. Ayan po. Na po natin yung bagong shock absorber. Tama po nito shock mounting. Ayan. Ito po. Pwede pa naman yung mounting niya. Wala naman pong sira. Ito po ito. Kabilaan na po natin tatanggalin yung spring, coil spring compressor. Yan, sige to, tanggalin mo. Kabilaan para pantay. Yan, dahan-dahan lang kabilaan. Yan, tanggal mo kabilaan. Yan. Yan po, tanggal na po. I-double check uli yung ibabaw para sigurado po mahigpit itong kanyang nut. Yan. Isang pitik lang. Sige. Sige. Sige pa. Yan, okay na po. I-share ko po sa inyo bago po pala kayo magtanggal ng shock, magpalit ng shock. Siguraduhin nyo, hawakan mga tayo, naka-align po. Lalagyan nyo po ng marking dito. I-align nyo po yan dito para diretso. Yan. O kaya, pwede naman po dito sa kabila. Ito pong lagayan ng tornilyo. Sisiguraduhin nyo po nakadiretso din po. Yan. Depende po sa shock, depende rin po sa sasakyan. Kayo na pong bahala maglagay ng marking para pag inassemble po maayos po siya. Ayan. Thank you very much po. Ayan po mga ka-auto, nakabit na po natin yung bagong shock absorber. Ayan, kinokompleto na po ang mga hose, mga bracket po ng EBS wire. Ayan, tsaka yung brake hose po. Ayan, importante po maibalik sa dating align para hindi po siya tamaan ng gulong pag lumiko, hindi po siya maiipit, hindi siya mapuputol. Yan. Kailangan po i-double check lahat ng mga tornilyo. Thank you very much po sa panonood at pag-subscribe ng aming channel. Natanggal na po yung engine support, tinatanggal na po. Ito po yung bago, papalit po natin. Ayan, Mitsubishi po engine support. Kakabit na po natin to. Samahan niyo po kami sa pagtanggal ng engine support at pagkabit po ng bago. Yan po. Yan, ito na po yung bagong engine support. Kailangan po original na engine support para hindi po magkaroon ng vibration. Kasi pag ordinary po malakas ang vibration kasi ito po yung dalawa na to yung nagdadala sa bigat ng makina.
Yan, Montero Sports. Yan po. Pinalitan po natin ng shock tsaka engine support. Yan, tsaka yung hose po ng upper radiator hose po papalitan din natin. Yan, samahan niyo po kami. Tapos po natin para makuha po yung engine support. Yan, kaya pa. Konting taas pa. Sama na. Nakakuha na yan. Ayan po, nakuha na natin ang engine support. Ayan. Lagyan mo na yung ano, bago. Ito may guide dyan. Tingnan mo sa naka ano. Ayan. Ito po, yung paggamit mo ng engine support. Siguro din lang kung itong guide po na to nakasintro po doon sa kanyang lagayan. Ayan. Hindi po kailangan magkabaliktad. Tumama po. Ha? Sige. Ayan. Nandiyan po ang pagpalit ng engine support ng Montero Sports. Ayan. Dalawa po yan, kabila. Ito po yung isa, bago na po yan. Jack pa nga, pre. Ha? Jack, hindi mo kapasok. Nakakabit po natin yung nut. Ayan, sige, okay na. Bababa natin dahan-dahan. I-share ko po pala uli. Bago natin itaas yung makina, kailangan po nakahugot po itong sa upper radiator. Kasi po ma-piersa po ito, inangat ng konti. Maputol po itong radiator, plastic lang po ito. Kaya nakaangat po yan. Ayan. Okay na po, kakabit na po natin yung mga tornilyo ng engine support na ilagay na po siya. Ayan. Mga ka-auto, nakabit na po natin yung stabilizer link tsaka yung stabilizer clamp bushing, bago na po yan. Ayan po, bago na po yan. Kabilaan po yan, bago na. Stabilizer link tsaka ito pong bushing. Ayan, pag nagpapalit po tayo ng bushing, kailangan lagyan po ng grasa para madulas, hindi agad mapudpud yung bushing po.